Madaling araw na nang makarating kami sa hasyendang pagmamay-ari nila. Nakatulog din ako sa ilang oras na biyahe. Pagbaba ko ay kaagad akong lumapit sa bantay ng gate nila dahil kilala ko sila dahil halos 2 araw din akong nanatili doon. Pwede po ba makausap si Kendra? Wika ko sa kanya. Naku sir, umalis po sila buong pamilya at ayaw po nilang sabihin kung saan po sila pupunta pero sa tingin ko po, mag-a-abroad sila. Sagot niya na ikinagulat ko. Para akong sinaksak ng patalim sa dibdib na maproseso ng utak ko ang sinabi niya. Sigurado po ba kayong umalis sila? Ulit ni Larry. Opo, silang lahat kami lang natira dito kahit pumasok pa kayo sa loob, sir. Sir Lysander, ay sandali. Nandyan pa nga po pala yung mga gamit nyo. Umalis siya sa harapan namin at pagbalik niya, ay bitbit na niya ang maleta kong naiwan. Ano Lysander, papasok pa ba tayo sa loob? Tanong sa akin ni Larry. Sunod-sunod akong umiling sa kanya at wala sa sariling bumalik ako sa kotse. Pigil ang aking emosyon habang umaandar ang sinasakyan ko. Nakatingin lang ako sa kawalan at iniisip kung saan ko siya pwedeng hanapin at kung nasaan siya sa mga oras na ito. Hindi to maaari, Larry. Hindi pwedeng hindi ko siya makita. Hindi ako makakapayag na hindi ko siya makita at makasama ulit. Hanapin niyo siya. Hanapin niyo sila. Hindi maaaring basta na lamang niya akong iniwan. Hindi. Naikuyom ko ang aking kamao dahil sa labis na pagsisisi. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi ko na sana hinayaang bumalik pa si Kendra sa kanila. Sana ay inilayo ko na lamang siya at dinala sa abroad. Sana hindi kami nagkahiwalay ng ganito. Pero huli na, hindi ito ang inaasahan kong mangyari. Hindi niya ako pwedeng kalimutan ng ganun lang. Mahal niya ako at alam kong hindi niya ako kayang kalimutan. Kalma ka lang. Susubukan namin siyang hanapin ulit. Pero kapag hindi pa rin natin siya nakita, umaasa akong babalikan na sa dati mong sarili, Lysander. Wika ni Larry. Napasabunot ako sa aking sarili. Ilang araw pa lamang na hindi ko siya nakakasama, parang mababaliw na ako. Tapos ngayon, hindi ko pa alam kung nasaan siya. Hindi ako papayag, Kendra. Gagawin ko ang lahat, makita ka lang ulit. Kung kailangan kong ubusin ang yaman ko sa paghahanap ko sa'yo, ay gagawin ko. At kapag nakita kita ulit, sinisigurado ko sa'yo na hindi na kita pakakawalan pa. Sa ayaw at gusto mo, pakakasalan mo ko. Kahit maging kaaway ko pa ang pamilya mo. Katatapos lang naming mag-almusal at nagpaalam na rin sina Larry at Victor para tumulong sa paghahanap kay Kendra. Hindi ko alam kung ilang araw silang mananatili sa syudad pero nagbilin ako sa kanya na tumawag kaagad basta may malaman siyang kahit maliit na detalye kung saan ko mahahanap si Kendra. Kapag hindi pa rin niya ito nakita, ay ako na mismo maghahanap sa kanya. Pagkaalis ng chopper ay pumasok na ako sa loob. Binuksan ko ang laptop na ipinatong ko sa mesa. Nasa sala ako at gumagawa ng mga business transaction online. Kahit matagal akong nananatili dito, ay may mga tauhan naman akong gumagalaw para sa akin. Iyon ang advantage dahil mayaman ako, kaya imbis na ubusin ko ang oras ko para sa negosyo, ay pera at mga tauhan ko ang pinapagalaw ko. Sa ngayon, naghahanap na ako ng good investment upang talikuran ko ang iba kong iligal na negosyo. Nang sa ganun, bumagay na ako sa babaeng mahal ko. Kahit abuti ng dekada ang paghahanap ko sa kanya, ay hindi ako bibitaw. Alam ko at nararamdaman ko na mahahanap ko rin siya. Alam kong mahal niya ako
Pinaramdam niya yun sa akin nang dinala ko siya dito. Kaya hindi niya ako nagawang patayin noong gabing yon. Dahil alam ko kahit na gaano pa kalaki ang naging galit niya sa akin, huhupa din yon at muli siyang babalik. Natigil ang malalim kong pag-iisip nang sumulpot si Cherry sa harapan ko. Pamangkin siya ni Victor at siyang pansamantalang nagluluto sa amin. May bit-bit siyang vacuum pero sa suot niya, hindi siya mukhang maglilinis. Dahil nakasuot siya ng maiksi at hapit na damit, malalim din ang neckline, kaya litaw ang kalahati ng kanyang dibdib. Wala ka na bang matinong damit? Kunot noon na tanong ko sa kanya. Wala eh. Kung gusto mo, pahiramin mo ako ng malaking t-shirt mo. Nakangiting sagot niya sa akin, sabay yuko sa harapan ko, habang naglilinis ng alikabok sa ilalim ng salamin kong mesa. Napataas ako ng kilay nang makita ko ang kanyang dibdib. Hindi ko alam kung nanadya nga pa ba siyang ipakita sa akin yon o talagang naglilinis lang siya. Nakakaabala ka sa akin. Mamaya ka na maglinis dito. Inis na sabi ko sa kanya na ikinabuntong hininga niya. Bago yun, sir. Gusto ko lang po mag-sorry dahil sa pagpasok ko sa kwarto niyo kanina. Actually, sir, sanay ako sa lalaki dahil puro lalaki ang mga kapatid ko at mga kaibigan ko. At isa pa, ganito po talaga ako manamit kahit noon pa dahil dito ako komportable. Hindi ko alam kung bakit niyo pinagdidiskitahan ng damit ko. Wala naman po sigurong masama kung maganda talagang kurba ng katawan ko, di ba? Nakangiting sabi niya sa akin at kinagat pa niya ang ibabang labi niya, kaya lalong namula iyon. Matalimang matang tinignan ko siya. Walang masamang magsuot ng malaswang damit. Pero ang masama, kung ginagamit ang katawan para mang-akit ng lalaki. Seryosong sabi ko sa kanya. Sir, kung feeling nyo inaakit ko kayo, nagkakamali kayo. At hindi ko po kasalanan kung naakit man kayo sa akin. Maiwan ko na po kayo. Kaagad niya akong tinalikuran dala ang vacuum na hawak niya. Hindi ko na siya nilingon pa dahil naisip ko ang lahat ng mga sinabi niya sa akin. Baka nga kaya lang ako nagagalit dahil naakit ako sa kanya. Hindi biro ang magpigil ng init ng katawan, lalo pat palagi ko naiisip si Kendra. Hindi kaya natutokso na talaga ako sa iba? Hindi, Lysander. Kapag sinubukan mong magtaksil, lalo kang hindi mapapatawad ng mahal mo. Kagad kong sinara ang laptop at binitbit ko paakyat ng aking kwarto. Mas mabuting doon na lamang ako. At least, walang mang-iistorbo sa akin. Nang magtanghali, ay nakarinig ako ng sunod-sunod na katok. Abala pa rin kasi ako sa pagpapadala ng email sa mga kilala kong businessman. Ano yon? Tanong ko sa kanya pagkabukas ko ng pinto. Nakapagluto na ako ng tanghalian. Hindi po ba kayo kakain, sir? Nakangiting tanong niya sa akin. No, I'm busy. Yung mga tauhan na lang natin ang pakainin mo. At isa pa, kung ayaw mong mabastos ng mga tauhan ko, ayusin mo yung pananamit mo. Wika ako sa kanya bago ko isinara ang pinto at bumalik ako sa aking trabaho. Sanay naman ako magpalipas ng gutom dahil simula nang maghiwalay kami ni Kendra, ay nawala na rin naman ako ng gana. Ilang oras pa ako nagtipa sa laptop ko, ay natapos ko na rin ang trabaho ko. Kumuha ako ng alak sa cabinet at muli akong uminom. Binuksan ko ang veranda para makalanghap ng hangin. Tanaw mula dito ang kulay green ng mga bundok, pati na rin ang malayong syudad. Sa ibaba nito ay bangin na. Dito ako palaging natambay kapag nakakaramdam na naman ako ng pangungulila sa kanya. Nagpapakalunod sa alak hanggang sa lamunin ako ng antok. Paminsan-minsan pa nga ay inuumaga na ako dito at nagigising na lamang ako dahil sa sikat ng araw.
Hindi ko alam kung gaano ng kadaming alak ang nainom ko. Pero sapat na ito para makatulog ako habang nakasandal sa malaking upuan. Nagising ako ay malalim na ang gabi. Mataas na rin ang buwan. Bukod sa hilong-hilo ako, ay nakaramdam din ako ng gutom. Tumayo ako sa upuan at hinawakan ko ang aking ulo. Sa dami ng alak na nainom ko, ay palagay ko gumagalaw din ang buong kwarto. Pumasok ako sa loob at isinara ko ang salamin na pintuan ng veranda. Binuksan ko din ang lampshade dahil madilim sa loob ng kwarto ko. Pagkatapos ay lumabas ako ng kwarto. Bababa na sana ako sa hagdan nang mapansin kong bukas ang master's bedroom. Imbis na bumaba, ay tinungo ko ang daan patungo sa nakabukas na pintuan kung saan unang may mga nangyari sa amin noon ni Kendra. Nilakihan ko ng bukas ng pinto at tumambad sa akin ang babaeng nakahiga sa ibabaw ng kama. Nakatalikod siya sa gawi ko at wala siyang kumot. Suot niya ang mahabang damit na pantulog na palaging suot noon ni Kendra. Kendra? Sambit ko sa mahinang tinig. Hindi siya kumibo at nanatiling nakatalikod sa akin. Nakalugay ang kulot niyang buhok na kagaya ng kay Kendra. May kadiliman ng buong silid pero nakikita kong si Kendra ang babaeng nakahiga sa ibabaw ng kama. Nagbalik ka? Humakbang ako, papalapit sa kanya. At umupo ako sa gilid ng kama. Akala ko, matitiis mo ko. Pero heto ka ngayon. Bumalik ka na ulit sa akin. Kinabig ko siya paharap sa akin. At napangiti ako nang makita ko ulit ang maganda niyang mukha. Lysander. Mahinang sambit niya. Hinawakan ko ang kanyang pisngi at buong pananabik ko siyang hinalikan sa labi. Naging marupok at mapaghanap ang aming mga labi. Lunod na lunod ako sa pagnanasang maangkin siyang muli. I miss you. I miss you so much. Huwag ka na ulit aalis sa tabi ko, please. Sambit ko nang bitawan ko ang labi niya. Napaangat ako ng tingin sa kanyang mukha at tinitigan ko siyang muli. Pero laking gulat ko nang ibang mukha na ang hawak ko. Shit! Mura ko at mabilis ko siyang binitawan. Para akong nagising sa katotohanan nang makita ko ang mukha ni Cherry. Kanina lang, mukha ni Kendra ang nakita ko bago ko siya halikan. Pero nagkamali ako. Anong ginagawa mo sa kwarto na to? Singhal ko sa kanya. Napakamot siya sa kanyang ulo at umupo sa gilid ng kama. Sir, sira po ang aircon sa kwarto ko. Hindi ako makatulog kaya naghanap ako ng kwartong pwede kong tulugan. Ikaw pumasok dito nang halik sa akin kaya bakit po kayo nagagalit? Kunot noon na tanong niya sa akin. Napahilamos ako sa aking mukha at marahas akong napabuntong hininga. Malala ng pangungulila ako kay Kendra, kaya siguro nagkakaganito ako. Bakit mo suot ang pantulog niya? Sinabi ko pa sa'yo pwede mong pakialaman ng mga gamit dito? Inis na sabi ko sa kanya. Sir, lalaban ko naman po ito. Wala kasi akong dalang pantulog dahil minadali ako ni Tito Victor kanina pero kung gusto niyong hubarin ko na to ngayon, hubarin ko na rin. Hinawakan niya ang laylayan ng damit at akmang huhubarin niya sa harapan ko pero kaagad ko siyang pinigilan. Stop it! Ipaayos mo bukas ang aircon sa kwarto mo sa baba. Pagkatapos ay wag mo na tong uulitin pa. Nagkakaintindihan ba tayo? Seryosong tanong ko sa kanya. Sandali po. Pigil niya sa akin nang akmang tatalikuran ko na siya. Kaya muli akong humarap sa kanya. Humakbang siya papalapit sa akin kaya napaatras ako.
para sa inyong halik kanina. Ganun na lang yon? Ikaw pa lang ang unang humalik sa akin, sir. At wala pa ako nagiging boyfriend. Ibig sabihin, ikaw ang first kiss ko. Hindi man lang kayo hihingi na sorry? Tanong niya sa akin. Kinagat at hinawakan niya ang kanyang labi. Wala yung ibig sabihin sa akin. Nagkamali lang ako. Akala ko, ikaw si Kendra. Pero, imbis na itulak mo ko dahil sa ginawa ko, gumanti ka pa ng halik sa akin. So tell me, bakit kailangan ko mag-sorry? Walang emosyon na sabi ko sa kanya bago ko siya tinalikuran. Halos magdadalawang buwan na simula nang ipagtabuyan ko si Lysander paalis. Masakit sa akin ang ginawa kong desisyon pero yun lang ang tanging paraan para makalimutan namin ang isa't isa. Hindi kami pwede dahil sa maraming dahilan. At isa na doon ay dahil hindi niya sinabi sa akin ang totoo na isa siyang mafia at kapatid siya ng lalaking pinatay ng kapatid ko. Magkaiba kami ng mundong ginagalawan at hindi kami maaaring magsama sa iisang bubong. May mga panahon na labis akong nananabik sa kanya. Ilang beses ko siyang gustong puntahan pero naduduwag akong sumugal sa maling pag-ibig. Naibigay ko na sa kanya ang lahat at nasisiguro kong pareho lang kaming magdurusa kapag ipinagpatuloy namin ang aming pagmamahalan. Pero hindi ko nararamdaman sa aking pamilya ang pagtutol. Pakiramdam ko, hinahayaan nila akong magdesisyon sa kung ano ang tama sa mali. Kaya lalong bumigat para sa akin ang lahat. Kailangan ko ng lumayo at pansamantalang mamalagi dito sa Crystal de Gallo sa isla kung saan kami nagbabakasyon kapag summer season. Dahil alam kong babalik siyang muli upang makuha ako. At hindi ko alam kung kakayanin ko pa ba siyang itaboy kapag nakita ko siya ulit. Matatag ako sa maraming bagay, pero kapag pagdating sa kanya, labis akong nahihirapan hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung kakalimutan ko na lang ba siya o hahayaan ko na lamang ang tadhana ang magdikta kung para kami sa isa't isa. Gustong gusto ko na siyang makita. Pero hindi naman pwede. May mga bagay siguro talaga na hindi mo pwedeng makuha kahit gaano pa ito kagustong ipaglaban. Dahil baliktarin man ang mundo, mali pa rin na umibig ako sa isang tulad niya. Sis, padala para sa'yo. Napalingon ako nang marinig ko ang boses ni Lara. Nandito kasi ako sa tabing dagat at pinapanood ko ang pagsikat ng araw. Ang tahimik na paghampas ng alon sa aking mga paa ay nagbibigay ng masarap na pakiramdam. Ilang araw na rin kasi akong nagkukulong sa aking kwarto dahil nawawalan ako ng ganang harapin ang araw-araw na pamamalagi ko rito. Inabot ko ang red envelope na ibinigay niya sa akin kung saan nakalagay ang susunod naming misyon at binuksan ito. Kinuha ko ang papel na nakapaloob dito. Lysander Larson? Mahinang sambit ko. Nanginginig na nabitawan ko ang papel na hawak ko at napatingin ako kay Lara. Is this true? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Hindi ko rin alam na pangalan ni Lysander ang nandyan. Kung gusto mong tawagan si Mr. X, tawagan mo para malaman mo ang dahilan. Wika niya sa akin. Tinapik niya ako sa balikat. Kung hindi mo kaya, ako ang gagawa para sa'yo. Sabi niya sa akin. Masamang tingin ang ipinukol ko sa kanya. Hindi mo siya kilala, Lara. Hindi mo alam kung anong naging bond namin sa isa't isa. Paano mo naating na sabihin sa akin ang bagay na to? May hinanakit na tanong ko sa kanya. Kahit tinangka ko siyang patayin ng gabing yon, hindi ko makakaya na tapusin ang buhay niya. Sis,
No, hindi mo ko naiintindihan dahil hindi ka pa nagmahal, Lara. Putol ko sa sasabihin niya. Kaagad ko siyang tinalikuran at pumunta na ako sa loob ng rest house.